Wala ba mga solid subscribers, no? So ngayon guys, no, alam niyo naman na ang BINI ay magpe-perform po ngayon, no, sa Coachella, no, sa April guys, sa April po yan, no. Sakto, no, birth month ko pa po guys, no. And ano guys, meron for me, meron pong mga possible na kaharapin ng BINI, no, pagdating po sa performance nila sa Coachella po guys, no. So meron akong 8 reasons or 8 na rason kung bakit tingin natin na magiging pagsubok yun ng BINI, no, sa pagpe-perform ng Coachella, no. Okay guys, no, unahin na po natin itong, syempre, number 1, doon tayo simula guys, no. Pagtanggap ng international na audience, no. So syempre guys, no, iba't ibang international na or mga foreign artists mostly manonood sa BINI, no, sa Coachella, no. So maaring marami ang hindi familiar sa P-pop, as in guys, no, kasi sobrang bago pa lang ng P-pop po talaga, no. Hindi pa naman siya ganun ka sobrang kilala, no. And syempre yun, kailangan makuha ng BINI ang attention ng mga bagong tagapakinig na hindi marunong magsalita syempre ng wika natin, no? So yun, isa yun sa magiging struggles natin guys, no? So ganun din naman ng K-pop before guys, no, di ba? Ang struggles ng K-pop before is yan, di ba? Na-introduce nila yung kanilang language, no? And yun, na-appreciate naman sila, no? So depende na lang dito guys kung paano ang diskarte gagawin ng BINI, no, para mas ma-introduce ang wikang Pinoy, no. Naliban na lang guys kung mga kantang kakantahin nila is mostly mga English, no, like Cherry on Top, Zero Pressure, yan, marami silang mga kanta na mga English pa guys, so Golden Arrow, marami silang mga kanta. Maliban lang kung yun ang mga kakantahin nila, no. Pero paano kung gusto nilang kantahin is yung mga kanta nila like Pantropiko kung saan sila pumutok, and at the same time yung Salamin, di ba? Ayan, yung mga kantahan. So, ayun. I think kailangan nila gawan ng paraan or ng diskarte kung paano nila may ihahatid sa audience or sa international audience, no, sa Coachella mismo guys, no, yung kanilang yung ating wikang Pilipino guys, no. Okay, pangalawa guys, yun, yung bigat ng pagganap guys, no. Yan, bilang unang Filipino group na makakatungtong sa Coachella, no, mas malaki ang pressure niyan guys. Hindi lang nila dala ang pangalan ng grupo, kundi pati ang representasyon ng P-pop at ng kulturang Pilipino, no. So yun, isa sa pinakamahirap guys pag halimbawang first time yun. Alam niyo naman, pag first time, isa yun sa mga pinakamahirap, no. Syempre, tingin ng mga tao sa inyo, ano ba to? Ano ba tong grupo na to, no? Bago naman sa atin to, no? Ano ba ginagawa nila, no? Yun yung mga una nating may isip guys, no. So once naman na ma-appreciate ng mga tao yun all throughout, pag maganda yung ginawa ng BINI, kung paano nila na-represent or paano yung performance nila, no, I think hindi na magiging struggle yan para sa kanila, no. I think ma-appreciate sila ng mga tao, no. So pwede rin maging daan ang Coachella para mas lalong ma-introduce ang P-pop music or syempre OPM music guys, no. Ito yung pangatlo guys, yung hadlang sa wika, no. Yan, karamihan sa mga tulad nung unang sinabi natin guys, no, karamihan sa kanta nila ay more on Pinoy music po talaga. I mean mga wika is Tagalog po talaga, no. Kaya mahirapan sila na maiparating yung mensahe ng kanilang kanta, no. Yan, kailangan nilang balansehin yung guys, no. And yan, yun lang naman guys, no. Pero for me naman, no, yung sa K-pop ay but yung K-pop naman, no, na iparating nila yung kanilang mensahe regarding dun guys, no. So ayun guys, so, isa yun sa magiging struggle talaga ng BINI, no. Pero for me, I think just like K-pop, I think kaya natin yun, no. Hindi ko laging hinahalin tulad ng K-pop, no, pero kasi isa ang K-pop music talaga na talagang bumasag po talaga, no, sa pinto ng music industry po talaga, no. Grabe ang K-pop po talaga, no, as in. So okay, isa pa guys, number 4, no, matinding competition, no. Maraming malaking international na artists ang kasabay ng BINI while performing guys, no. Actually hindi while performing, basta makakasunod nila guys, no. Yan, maaaring mahirap para sa BINI na makatawag pansin kumpara sa mas kilalang pangalan, no. Tama yan guys. Pero pag halimbawang maganda naman yung attacking gagawin nila, like kunyari yung salamin, lalagyan nila ng panibagong touch, like kunyari may literal na salamin na lalabas, no. Hindi ka alam guys kung anong mangyayari, no. Di ba may mga ganong klaseng bagay, no. Pag nilagyan mo siya ng surprise effect, yung mga pawaw yung mga tao, yung one of a kind lang talaga, yung tipong dun lang nalang makikita tapos pwede pala mag-work, no, di ba? So yung mga ganong klaseng bagay, no, for me pwede po yun, no. Kailangan lang nilang isipin maigi, hindi pwede maging generic yung gagawin nila, no. Kailangan something kakaiba since alam natin na very first ang BINI na magpe-perform sa Coachella po guys, no. So, okay, panglima guys, technical at production na hamon, no.
Yan, mataas ang pamatayan ng produksyon sa Coachella. Kailangan makasabay ang BINI sa advanced na stage setup, sound system, at iba pang technical na aspeto, no? So tama yan guys, no? Kasi napakarami po talagang struggles pagdating po talaga sa pag-perform ka sa mga foreign countries, no? Kasi iba-iba yung mga gamit nilang, although na meron din tayo, no, iba-iba yung mga gamit nilang equipments, yung stage setup nila, hindi natin alam, no? Ako makaka-relate ako dyan guys, so, as a performer, no? Kasi yan sa mga kino-consider namin, kailangan muna mag-stage rehearsal kami, no? Kasi kailangan malaman kung paano ba yung atake na gagawin namin sa performance. Mamaya may blockings kami na ganito, kunyari pa square yung blockings namin, tapos ang stage setup pala is sobrang sikip, tapos pa triangle yung setup guys, no? So kailangan malaman nyo muna talaga yan, no? So at the same time yung sound system, stage setup, and kung gusto niyo maglagay pa ng kung ano, kung may LED screen pa sa likod na magka-flash habang nagpa-perform kayo, no? Kailangan i-consider nyo rin yan guys, no? Kaya hindi applicable pala since open area guys, no? Ayan. At ito, pang-anim tayo guys, laban sa init at pagod, no? Mainit at tuyo ang klima sa disyerto kung saan ginaganap ang Coachella, no? Maaaring makapekto ito sa stamina, boses at sayaw ng BINI, lalo't kilala sila sa sabayang high energy performance, no? So tama guys, no? Since alam naman natin ng BINI is sing and dance sila guys, hindi na sila kumakanta, talagang sumasayaw din sila, no? Sa mga nakapanood ng Coachella guys, no? Alam niyo naman, no? Open area sila, no? Hindi sila nagpe-perform sa mga dome na closed lang po talaga, tapos may air condition po talaga, no? Hindi sila doon nagpe-perform, no? Talagang open area yan guys, no? And minsan tirik pa talaga yung araw, no? Since alam natin, I don't know lang guys, syempre April sa atin, summer, no? I don't know lang sa ibang bansa kung kailan na summer nila, no? So mahirap yan guys, no? Tagaktak, so kailangan stay hydrated sa BINI, no? So mahirap yan guys, no? Hindi yan basta yung nakapag-perform na sila dyan is yun na yun, no? Okay, makapag-perform tayo dyan, kaya natin yan. Hindi pwede. Since very first sila dyan, no, kailangan i-consider nila yung init at pagod talaga guys, and yung pawis guys, maniwala kayo sa akin, tagaktak pawis nila dyan, no? Yan. Ito pang 7 guys, matinding puna at opinion, no? Bilang kauna-unahan, siguradong masusubok sila sa mata ng kritiko, international fans, at pati na rin ng mga kababayan, no? So since very first sila guys, no? So maniwala kayo sa akin, maraming mga critics dyan. Karapat dapat ba sila mag-perform dyan? Dapat ba sila nandyan sa stage na yan, no? So wala namang tama at mali, no? Ang sa atin lang naman guys is suportahan natin since Pinoy po sila guys, no? Ako for me guys, no, yung mga nagsasabi dyan guys, hindi karapat dapat ang BINI, no? Ay naku, bahala kayo sa buhay nyo, mga abnormal. For me guys, no, isa ang BINI sa karapat dapat na mag-perform sa Coachella, no? Since international fans, ang dami na rin nila nahakot na international fans, no? Kailan na rin po sila. At the same time, yung music nila, yung diskarte nila, yung passion nila, yung the way na pagsasayaw nila is talagang pang international level na po talaga, no? So for me, ay na, karapat dapat na po sila, no? So sa mga nagsasabi dyan na hindi, okay, opinion nyo yan, eh. Okay, logistic at gastos, no? So ito yung pinakahuli natin, no? Malaki rin ang hamon ng pagbiyahe, pag-adjust sa time zone, at ang mataas na gastos para makalahok sa Coachella, lalo na paangat pa lamang ang grupo, no? So tama guys, no? Kasi airfare, at the same time, di ba, alam niyo na, at the same time guys, magdadala ka pa ng crew, at the same time, yung inyo pang mga expense, no? Although na syempre, no, I'm pretty sure guys, Coachella, no? Coachella, babayaran sila ng Coachella, no? Pero syempre, hindi ko lang sure guys, no? Magkakaroon pa rin silang sariling expense diyan guys, no? So ayan yung mga dapat natin consider guys din, no? And at the same time, time zone, no? I think kailangan nilang dun muna for quite some time para makapag-adjust yung katawan nila sa kung ano na ba yung oras, no? So ayan. Ilan naman guys, yun yung mga possible mga possible kong mga dahilan kung bakit tingin ko yung mga magiging pagsubok ng BINI sa pag-perform sa Coachella, no? And I think guys, kayang-kaya naman nila yan, no? Ang sa atin lang naman guys, isuportahan natin ng BINI guys, no? Suportahan po natin ng BINI, no? Hindi naman nila maaabot yung mga ganyan kung di rin po nila pinaghirapan, no? Hindi nila maaabot yan guys kung di rin po dahil sa mga binibigay natin suporta, kung di rin po dahil sa binibigay na ating mga taga-suporta, like kunyari bibili tayo ng kanilang album, and then pupunta tayo sa mga concerts, and at the same time susuportahan sila sa Philippine Arena guys, no? Diba? Yung mga ganun guys, no? Hindi naman po sisikat ng BINI kung di rin po dahil sa atin. At the same time, napakalaking factor po talaga, no? Kapag so ayun guys, no, yun lang. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng contents, comment down below lang po tayo, no? So yun, maraming salamat. So this is Point signing out. Peace. Let's G.